We still have to certify whether those are human remains or not. No? Nakita yon doon sa shoreline ng Taal Lake. Wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa mga otoridad kung anong klaseng mga buto ang nakuha mula sa Taal Lake kahapon. Ngunit ayon kay Department of Justice o DOJ spokesperson Attorney Miko Clavano, sa loob lamang ng isang araw ay maaari nang malaman kung anong klaseng buto ito. Ang National Bureau of Investigation o NBI ang nangunguna sa pagsusuri. About 24 to 48 hours. Oo. Para malaman natin kung buto talaga yun ng tao o hindi. Mahalagang malaman at mapatunayang sa tao nga ang mga butong iyon bago idaan sa susunod na pagsusuri. Kukunan ng DNA sample para malaman naman kung ito nga ba ay sa mga nawawala o missing sa Bungeros. Samantala kung sakali namang mapatunayang buto nga ng mga tao ang na-recover, ngunit hindi tumugma ang DNA sa kaanak ng missing sa Bungeros, sinabi ng DOJ na maaaring magbukas ito ng panibagong kaso o investigasyon. Step 1, ma-certify natin na human remains siya. Pero step 2, hindi siya tumugma doon sa DNA ng mga kamag-anak ng mga nawawala. Then we have just opened a completely new case. Dahil syempre, tao pa rin yun. At kung hindi natin masasabi na kaugnay siya dito sa kasong ito, then malamang kasama siya sa ibang kaso. Ngunit sakaling tumugma naman ang mga DNA, hindi pa rin titigil ang DOJ sa paghahanap ng iba pang ebidensya para lalong mapatibay ang kaso. May ilang kaanak na anya na mga nawawalang sa Bungero na sumailalim sa DNA testing para sa cross-matching ng posibleng resulta ng isasagawang DNA test sa nakuhang mga buto. Kahit may simultaneous effort to get the DNA matching, hindi pa rin tayo titigil dun sa ibang mga leads natin na kailangan natin i-pursue. Nagpadala na rin ng mga prosecutor ang DOJ sa Batangas upang tumulong na mangalap ng ebidensya kaugnay ng kaso ng missing sa Bungeros. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.